Mami Sheena? Nood siya ng live selling. Mami Sheena? Nasa bahay na ako, guys. Time check, 3:30. Naabutan ko yung mga bata na nag-nap. Chico. Nasa sahig na. Calby, tsaka si Kahil. Yummy! Yummy! Mami Sheena? Mami Sheena? Wow, Mami Sheena. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. And 5. Yes? Sorry? No what? Oh, okay, okay. Okay. Asap na nyo guys, ibalik nyo guys. And this one. Okay. Pa-screenshot, $3, $4, $5 here. Sabi nila, i-flex ko daw yung pinakamahal na bagay na pag-aari ko. Ayan guys. Sa 2, 3, 4. So, nakaschedule yung playdate nila ng alas 5. Talagyan muna natin ng water ang pool. So, ang init. So, 5 PM na lang yung playdate para hindi masyadong mainit kasi tutok ang araw. Dito na lang natin i-set up. Ayan. So, malinis. Bagong-bago yung tubig natin kasi 4 na mga bata yung maglalaro while waiting. Yes, Mayumi, go inside, love. It's hot. Mainit, dali. Mainit. Dili lagi mag-lockout si Mama. Mama is not going, man. Ah, dali na, dali na. Dali na, Mama is not going, man. Ay, those ones are not healthy, my love. Ayan ka na naman eh. Mom, you're starting to bully me. No. He's the first one to bully me, Mom. He's the first one. He's lying. Calm down. Mom, thank you. Video ako na. Okay. Nanonood kami ni Mayumi ng live selling ng aking ate sa Thailand, guys. Kami namimili ng aming ibebenta. Okay, let's decide. Said yes. Oh, what did you tell her? Did you ask her nicely? What did you tell her? I said, my room go out, then she said yes. Hindi ko alam why Chico likes this pants so much when it looks like a zombie pants. But he likes it very much. Gustong-gusto ni Chico yung pants na yan. Parang tagpi-tagpi na. Pero ayaw niyang i-let go. Ay, no. It's hot when I was working, but I'm home now and I'm not thirsty now. Please put it back in the fridge. No, this is all mine. No, 1 by 1 lang. Sabi niya, ano daw, mainit daw masyado sa labas. Mag-inom daw ako ng Yakult. Please put it back there on the fridge lang. Mga panis yan. Open. By this time, you need to open on your own na. Bruh. Bruh. No. Draw my hands. Huh? Draw my hands and put the blister inside. Wala pa mga kaibigan nila, guys. Papunta pa niya. Pauwi na daw. Kapitbahay lang naman namin 2 blocks away. Ito parang 3 houses away. Chico and Calby are playing with color pens and water. Changing the color of water. And Mayumi is just there. Maritesing in the kapitbahay. Shh! No! Tara na, may aso dyan. Say to the dog, shh! Mom, can you get chocolate? I want to play hot dog.
She. Your friends are coming. They're almost here. Here. Say she. Say to the dog, she. Calby, you're wet. Come. Mayumi, come. Mayumi, ali, dali. Ali, come. Come, love. Come. Ay, dili gani dira. Ali, dali. Mayumi. Come, mama na. Mama na. Ano yan? Ay, nako. No. Mayumi? Good morning. Time check. 7:12. Morning. Anong turtle? Okay. Sige po. Thank you po. Morning, Kahil. Time check, guys. It's before. You just do warm up. It will be fine. You did not do warm up. So, let's get your jersey. Ang aga namin ngayon, guys. 7. Umalis na kami ng bahay 6:30 a.m. Let's get your jersey. Umalis na kami ng bahay 6:30 a.m. dahil merong big friendly match si Kuya Kahil. Very exciting. Iga's here. Huh? Sandra's here. Can't believe I know all their names in 2 weeks. That's so good. Libra is here too. Is that Dylan? Yeah, that's Dylan. Ay, no. That one Sinabahan pa ako kagabi kasi akala ko hindi na kami makakapunta today. So, mamaya, kwentuhan ko kayo kung bakit. Kukunin ko muna yung jersey ni Kahil, guys. Let's go. Okay, nandito na kami, guys, sa ground. And Kahil is, ayun na siya, guys, sa gilid. Binilan ko siya ng t-shirt, pero it turned out ang laki ng size. Pero, okay lang. Sabi ko sa kanya, t-shirt lang naman yan. Bawi na lang tayo next time, oh. Sabi ko, mag-warm up lang siya. Masakit daw yung tuhod niya. He just got better from fever. Hopefully, pag na ano siya ngayon, na pagpawisan, he will feel a lot better. Start na yata, guys. Time check natin is 7:43 a.m. 7:43 a.m. na. Ayan na si Kuya Kahil. 7:43 a.m. and they're being, briefed by the... Kahil! Gina-brief na sila ng coaches. Look at my dress. Drink a lot of water. Ay, not a lot pala. Do you want to play or you don't want to play? I want to play, but... Just carry this with you. Then I will be under the tree. A few moments. Alright. So, medyo hindi condition yung player natin, guys. Si Kahil 26 ay hindi po masyadong condition ngayon. Dahil nga naglagnat siya ng 2 araw. Now, he's better. Pero, sinabihan ko na lang yung coach para ma-aware siya. Kasi baka mamaya, this is what he needs to feel better. I don't know. But he's happy to be with his friends. Kasi tinanong ko siya, you can decide in the morning naman if you want to join the game. Sabi niya okay naman daw. Pero sinabihan ko na yung coach na in case magpasab si Kahil, it's because he's not really
hindi siya kondisyon baga. So time check, alas 8 na, magsisimula na sila. Isa lang naman yung request niya sa akin after niya daw maglaro, gusto niya mag-Jollibee. Maliit na bagay, anak. Saan ba ako nagtatrabaho? Kundi para sa Jollibee ninyo magkakapatid. Buti Jollibee yung hinihingi sa akin, hindi sports car. Pero medyo matamlay talaga siya. Ang laki na t-shirt pala na na-order ko sa kanya kasi akala ko medium is medium for kids eh. Medium for adult, ano ba yun? Ang aking large for adult, akala ko large for adult yung kinuha ko guys. Large for the higante guys, parang dress. But this is the, academy, Tortol Grounds, ang tawag sa team nila Cahill. And they will be playing against Bahia, which is another local team dito sa General Santos City. But they are very good players itong Bahia team na to. And let's see how far can Tortol push the game. So nag-commute lang pala kami kanina guys. Kami ay nag-tricycle dahil kinancel ko yung driver ng alas 6 kasi akala ko hindi na maglalaro si Kuya Cahill. Pero pagising niya kayo ng umaga, I asked him, anak, are you feeling better? Then he checked himself, he opened his eyes, then sabi niya, yes ma'am, I think I can play, but can we do Jollibee afterwards? Okay, go, sige. So ngayon nandiyan na sila sa field. Buti yung tricycle na sakyan namin guys, dumiretso dito, wala masyadong stop, no? And I paid only 40 pesos lang, 40 pesos, 20. Hindi pala 50 pesos pala. Tag 25 pesos kami each. So, mura lang. Mura lang naman talaga mag-ikot-ikot dito sa Jensen kapag ka local transport. Minsan iniisip ko nga, pwede na naman ako magmaneho. Pero ayoko talaga magmaneho guys. Kasi most of the time, yung aking utak ko ay lumilipad sa kung saan-saan. Marami akong iniisip. Mamaya baka may iniisip ako and then I'm driving. I'm not yet ready talaga. And there's a lot of activities kasi mga bata maliliit pa. So I feel like it's more, it's better for us na merong personal driver. For now, for now. Maybe when they're bigger, inshallah, and I'm still be there, I would love na magmaneho ulit. Ilang prayers ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang sila or 7? Grabe yung mga coach, very hands-on. So upo muna tayo sa gilid habang nag-aantay tayo ng laro nila. But then we're going to watch closer. Ayan na, start na ng laro guys. The game has finally started. So, doon ang net nila Cahill. That one is the net for Cahill's team. Cahill is right there guys, number 26. The number on his shirt is the number of his favorite coach. Ay! One goal for the opposite team. It's okay! Bawi, bawi! Naka-1 na sila. Go, Turtle! Time check 9:11. Hindi na namin pinatuloy ang game. So whole day pala yung laban ngayon. Whole day yung kanilang tournament. Friendly match siya pero magandang match kasi malalakas yung mga players. Ang galing ng mga bata. Sobrang galing. So ang laro pala nila ay whole day para sa U13. U13 is like age 12, age 13. And whole day sila maglalaro. Every 1 hour merong game against other teams for around 20 minutes. Pero sa first game pa lang, hindi pa well rested yung katawan ni Kuya Cahill. So, uwi na lang natin. Iuwi na lang siya guys para makapagpahinga. Then, ako ay magtatrabaho muna para mamaya mag-swimming lesson naman yung mga bata. May swimming lesson sila today. So, asikasuhin muna natin yung mga tindahan. And then, yeah. Titingnan natin kung paano gagawin. Pero iniisip ko, i-steam si Kuya Cahill mamaya. Sabihan ko si Auntie Christine na i-steam niya si Kuya Cahill ng mga alas 3. And then alas 4 papapuntahin ko yung manghihilot para by 4 PM.
mahilot siya ng maayos. So, tingnan natin kung makatulong ba yun. Okay. Ha? Signo 4P, ay? Okay, 6 piece na lang, then Tita Jocel and ay, wait lang. Wait lang. A few. Ako'y nakaligo na. Wala pala akong ligo kanina. Yes, wala akong ligo kanina kasi maaga kaming umalis ng anak ko sa bahay. And late na siya nag-decide. So natakot ako malate siya sa match. Pero ang nangyari, binili ko na yung cravings niya sa Jollibee. Pinahatid ko muna siya sa driver. Dahil nga, he's not really feeling well. Sabi ko sa kanya, kumain siya ng marami. Uminom siya ng sabaw na ginawa ni auntie kagabi. And then, i-steam siya ni auntie mamaya. And then, imamassage ko siya mamayang hapon. Ako na lang mag-tender loving care sa anak ko. Baka palang bumalik yung kanyang sigla. Ayun. Time check natin, 10:34. I have to go home around 2 p.m. guys kasi may swimming lessons yung mga anak ko. Pero sa ngayon, ako muna ay magtatrabaho. Meron akong scheduled na online palaro para sa aming mga customer at sa page ng Mayumi Thailand Closet. Kasi masyado pong tahimik ang mundo. Kailangan nating mag-ingay, kailangan nating pasiyahin ang madlang pepol. Pero bago ang lahat, ako muna ay kakain. Share na lang kami ni Miss Giselle kasi isa lang binigay ni Kahil. Hindi kasi nagpabili si Kahil, hindi ko naman naisip na kakain ako. Pero paalis na sila, sabi ko bigyan niya ako ng isa. Kasi nga kakain kami dito sa shop. Pero breakfast pa lang naman to guys, wala pang lunch. Kalmahan lang natin yung mga puso natin. At kung kulangin man tayo, meron tayong ulam gravy. Pang-ulam na yan. Ayun. So, nagchikahan kami ni Miss Giselle kasi meron kaming mga customers guys na bumili yesterday from Spain. Ulit, meron tayong purchase from Spain. Ang ano lang kasi, nabili ni ma'am nung una, hindi magkasya sa mga anak niya. So, this time, yung mga anak niya, pipili sila ng kanilang sariling sizes. And then si ma'am, kumuha pa siya ng mas marami para sa kanya. Ang sweet-sweet ni ma'am kasi sabi niya sa akin, Princess, anong size ba ng mga paa ng mga anak mo? Dahil anong size ang paa ng mga anak mo dahil dito daw sa Spain, mura lang daw yung mga sapatos na branded. Minsan daw nasa 1,000 lang, ganon. So sabi ko sa kanya, ma'am, ay mas mura nga naman talaga sa abroad, sabi ko sa kanya. Pero gusto niya daw bigyan yung mga bata ng mga sapatos. So, syempre, magpasalamat naman tayo. Guys, no, hindi naman tayo ganun kawalang hiya na hindi tayo marunong magpasalamat. Pero to be honest with you, yung mga binigay kay Tita Judy nga pala na taga Canada, nagbigay si Tita Judy way back. Mag-iisang taon na guys, pinadala niya ng sapatos yung mga anak ko. And guess what? Until now, paboritong-paborito pa rin nila kasi nag-iilaw-ilaw siya. And sobrang tibay. Kahit na medyo natatanggal na yung mga kulay niya, yung mga details niya, pero walang problema naman kasi ganun. Ang importante, nalalakad ng maayos, wala naman siyang natatanggal or na iiwan na part pag naglalakad. Ayun. So, anyway, I believe that's it. Productive naman yung umaga ko. Medyo worried talaga ako guys. Alam nyo, eto kwentuhan ko kayo. Kapag yung araw ko ay pagbibenta-benta, paghahanap lang ng pera, okay lang naman eh. Okay lang naman talaga. Pero yung hindi, yung ayaw na ayaw ko at nagpapalungkot sa akin ay yung nalalaman na yung mga anak ko ay hindi okay, merong may sakit. Kasi yung nahahati po yung aking utak. And recently lang kahapon, ito I would like to talk about this one. May nagkalat sa internet. Okay? Nagkalat sa internet itong isang insidente nga na magulang ang aksidenteng natamaan niya yung anak niya habang siya ay or aksidenteng nasagasaan o natamaan. Hindi ko kasi pinatapos ang video talaga guys, hindi ko talaga kaya. Ang anak nila na nasa parking. So binasa ko lang naman yung posting ng nanay, which is ang sabi niya nakarating na daw sila, nakauwi na daw sila galing sa lakad nila. And then yung anak niya na feeling ko 2 years old, if I'm not mistaken, na lalaki, iniwan niya sa loob ng bahay kasi sabi niya babalik daw siya sa kotse, kukunin niya muna yung mga natirang gamit. Kaso nga open yung pinto, hindi niya napansin na yung bata ay sumunod, lumabas ng bahay. And I'm not very sure what happened after that. Hindi ko na alam kung ano yung details na nangyari. Basta ang alam ko po ay sumakabilang buhay po yung bata. Which is, hindi ko matapos-tapos kasi every time din na-try kong tapusin guys, yung mata ko ay nagiging naluluha. Gusto kong umiyak, hindi ko ma-imagine. Katulad ngayon sinasabihan ko kayo ng ganito. Parang hindi ko ma-imagine ba. Hindi ko alam. I will never feel for the parents. And I do hope and pray that nobody will undergo or nobody will experience this kind of thing. And if ever it happens, I do pray na God will really protect their hearts. God will protect them, make them stronger kasi
every parent who's going through this, yung mawalan ka ng pamilya, mawalan ka ng anak, I cannot imagine you guys. And alam nyo, araw-araw, pinagpe-pray ko talaga na, Lord, kahit anong klaseng pagsubok ang ibigay mo sa buhay ko, kahit ano, pera man yan, mawalan man ako ng trusted na tao, ano man, mag-resign, iniwan ako, ganun ha, hindi yung iniwan na sa kabilang buhay ha. Anong klaseng problema man, lukuhin man ako, walang problema, Lord, basta yung mga anak ko, Lord, andyan sila kasama ko, andyan sila nabubuhay kasama ko, lagi ko silang nakikita, yun lang talaga. Bahalang ako na mauna, wag lang yung mga anak ko, hindi ko kakayanin talaga. So, sobrang lungkot po ng social media ngayon dahil sa kumakalat at nagma-viral na eto nga na insidente. And we do pray for the parents that you will go through this. We pray that God will give you strength kasi this is something unimaginable. This is something na you cannot, this is so tragic. Very, very tragic to lose your son or your child at a very young age at hindi mo nga matanggap na iba yung mga reason kung bakit nawala yung anak mo, how much more kung ikaw mismo yung reason, di ba? Parang ang hirap talaga, guys. But anyway, kakain muna tayo and then I'll see you more on today's episode. Tingnan natin ang mga bata, guys. Ngayong araw, ako na naman ay mahadlok ko ang mga nga sakyanan mo. Lo, duha ka ulo. Ngayong araw, ako ay nabudol na naman dahil meron nag-post. Actually, ikalawang beses na to na nakita ko yung kanyang post. Yung first post ko, gusto ko sana i-vlog. Yung first time. Kasi mahilig talaga ako sa tinapay, guys. Tinapay, meron ako mga cravings here and there na mga baked goodies, mga ganun. So ngayon, nakita ko yung binibake niya ay banana bread. Kasi naghanap ko ng banana bread. Then yung kanya, merong walnuts at saka meron siyang toppings na chopped na chocolate. Ang sarap naman, pero ayoko lang yung walnut. Pero nasarapan ako dun sa gawa niya. And in fact, nasarapan din yung mga anak ko. So, natuwa naman ako dun. At gusto ko sana siyang i-vlog. Kaso naubos. So ngayon, nag-post naman siya na gumawa siya ng cookies. Mamaya, kapag nahawakan natin yung cookies, sana hindi ko makalimutan na isama, no? Para ma-promote naman natin. Naintindihan ko yung mga ganun mga small business venture, tsaka yung skill nila. Para naman, makatulong tayo kahit paano sa small, wala mga problema, mga ganyan. Guys, maliit na bagay. Ang importante ay maayos yung service, masarap talaga yung kanilang mga binibenta. Ang sarap mag-recommend pag ganun. Kasi baka mamaya hindi lang ako yung naglalaway sa mga cookies, mga tinapay, tapos lagi silang nadi-disappoint. So tulungan natin sila by recommending good bakers out there. So pauwi na ako ng bahay ngayon. Susunduin ko na yung mga anak ko kasi meron na silang swimming lesson at 3 p.m. to 4 p.m. And then I believe before 5 p.m. makakauwi na tayo, guys. Pangit ng panahon, guys, mainit. But time check natin 2:06 p.m. And sabi ko dun sa nagbe-bake, dun yun na lang ipahatid yung cookies sa may swimming pool ng mga anak ko kasi mas malapit sa bahay nila. Mas makakamura tayo ng delivery fee. Susunduin ko na lang sila ngayon. Hindi ko na isasama si Kuya Kahil para makapagpahinga naman siya ng ayos. Si Chico lang tsaka si Calby yung susunduin natin. So, let's... A few moments. Pabili si Calby ng bato, guys. Sabi niya, ma, can we buy bato? Pabili ng bato, te. Bali, 50 pesos. Magkano to? Ito din ate 20. Bali, 40 na lang ako na bato. Ang sarap ng tinapay nila dito, guys. Ito naging paborito ni Calby. Sabi niya, I want the tinapay na walang peanut butter at walang anything inside. Sabi ko, you mean the bato? Then he said, as long as it doesn't have anything inside and it's round. So, bato nga yung sinasabi nila. Calby, what's the name of this bread? Bato. Let me use my CCTV. No, Calby, it's okay. I can sit with you. And Chico, please finish your bread. Then Chico will not continue swimming anymore because it's being difficult. Put on your seatbelt, Calby. You don't have to stand. Chico.
Wow! Aso. Chico is so funny. Oh, sige be, talon be. 1, 2, 3. Talon! Langoy na, langoy. Langoy. Show mama langoy be. Show mama bubbles be. Wow! Oh, wow! Chico can swim man, oy. Ha? Do what? Aso! Agoy! Since when did you learn how to do that? Wow! Ito parts? Three. Oh. Mas komportable na siya ngayon sa tubig. And sabi ko nga kay coach kasi nagligo kami ng Isla Jardín the other time and nakita ko si Chico, yung fear talaga is nandyan pa, which is very normal and I'm not surprised kasi si Calby nagsimula din ng ganyan until such time na nagkaroon na siya ng 60 sessions niya sa swimming lessons. Sobrang game changer. Imagine Calby getting the most fun sa isang outing namin or beach day namin dahil hindi siya takot sa 5 feet or 6 feet or 8 feet na tubig. It's definitely a game changer. I'm not saying na hinahayaan ko siya. I was with him and I'm actually looking at him. Pero kailangan vigilant tayo pagdating sa water. Now, I made this decision na i-enroll ko na din si Chico sa swimming lessons, guys. So, kinausap ko na yung coach na ngayong month ng June, pag nagsimula na silang pumasok sa school, mag-e-enroll na ulit si Chico sa eskwelahan. So, sabi ko kay coach, isasabay ko si Calby at saka si Chico, then si Muning, yung youngest daughter ni Madam Ten Gives, ay isasabay niya na din kay Jericho. Pupunta muna ako saglit, meron na akong pipick upin. And you? For you learned your lesson? Ha? Learn your hindi pwede daw ang tinapay dyan. Chico, hindi pwede ang bato. Bato, hindi pwede sa pool. Masarap ang bato, Chico. Be, show mama, be. Wow, bato masarap. Who? Who? The what? Oh, it's the air that makes it spin. Ikot, ikot. Chico. Ikot, ikot. Maybe the air cannot hear it. Bye, bird. Oh, the bird is jumping. Bye-bye. Wala na, naglipad na. Bye-bye, bird. Eternity later. Okay. So, habang busy yung mga anak ko at yung coach ay tinuturuan yung mga bata, ako muna ay magre-review ng ating Bell Baked Goodies. So, etong Bell Baked Goodies, guys, saglit lang guys ha. Add-on 12 para 32. Ayan. Anyway, nakita ko tong Bell Baked Goodies sa Facebook nung ako ay nag-crave ng banana bread. So ngayon, ito yung kanyang packaging, Bell Crumbs. Unang order ko sa kanila is banana bread, which is nagustuhan naming lahat. Yung mga anak ko guys, mapili sila pagdating sa tinapay. So ako, mahilig akong mag-try ng mga tinapay. Pero kapag hindi ko talaga nagustuhan, parang zero chance talaga na itatry ko siya ulit. So etong kay Bell Baked Goodies, hindi ko lang alam kasi yung sticker niya, it says Bell Crumbs. This is Jensen Local Baker guys ha. Pero alam nyo, maraming mga baker na walang bakery. Oh, maraming baker na walang shop na masarap talaga sila mag-bake. So, eto yung kanilang classic chocolate. In order ko, 6 pieces, 285 pesos. So, ayan siya. Naka-individual pack pala, no? Ang ganda. So, eto yung kanilang classic chocolate na meron siyang iba't ibang klaseng chocolate na filling.
They call this one, wait lang anak ha. Okay? Opo. Classic overload yung tawag dito. So, tikman natin si classic overload ha. Normally, yung That's a snack. yes. Ang ganda ng ano niya, ng packaging niya. Kasi normally, yung tinapay, mahilig ako yung mga croissant. Sa cookies, hindi masyado. Depende sa cravings. Opo. So, ganito siya kalaki, guys. This is 50 pesos each. Ganyan po siya kalaki. This is individually packed. And then, meron siyang pangalan na Classic Overload. Then, ang kanyang chocolate is milk chocolate, white chocolate, tsaka dark chocolate. So, yan. Tingnan natin. Ayan siya, guys, oh. Then, yung ano niya. Yummy. Yummy. Come. Sarap. Yeah. Come. Sarap. Nagustuhan ni Chico. Mom, look, they're getting the crab. Wow. Oh, nahulog na. It's not cool now. I eat it. In fairness. In fairness, guys, ha, masarap siya. Yung tamis niya, meron kasi ibang tamis na sobrang nagsistay sa mouth. Yun yung nakakaumay. Pero ito hindi. This is the second time na nagustuhan ko yung gawa ni Belle. Look too bad. Kasi yung banana bread niya masarap talaga Oh, eh. now they fly. Oh, I know. At saka malalaman mo, guys, na yung chocolate na ginamit niya, hindi put-putin. Word ba yung put-putin? Or pat-patin? Hindi siya mumurahin yung lasa ng chocolate. 50 pesos for this kind of goodies, this kind of cookie. Worth it. Kasi alam ko yung mga cookies ngayon, mga tinapay, nandyan na yung presyo eh. Nasa 30, 40, 50. Ang galing niya mag-bake. Mom, those birds are not flying because I did not fight them. Good. Sarap. Now Sarap, they guys. fly. And one bird flies away there. A few moments later. Sarap sa'yo. Yummy was a rock. Show me a big bite. High five. Happy? So anyway guys, I also ordered itong version nila na all flavors in one box. Yung assorted nila were 300 pesos or 50 pesos each. So mas makakatipid ka dun sa the same flavor lang sa isang box. Nakakatipid ka ng 15 pesos. Pero you will miss the other flavors. So anong ginawa ko? In-order ko lahat yung flavors niya para matikman natin. And we can actually, wala lang, talk about it mamaya. Ito na lang kasi yung happy pill ko guys, no? Katotoo lang. Wag na lang talaga pakialaman ng iba yung pagkain na gusto ko, yung mga cravings ko. Yan lang ang pinagkikiusap ko sa mga kapatid ko na wag lang yun yung pakialam yung pinagki-craving ko. Wag nyo lang i-question. Kasi yan na lang yung kaligayahan ko. Yan yung personal ko na satisfaction. Yan yung selfishness ko na part. Kasi wala na ipagod-pagod na ako sa work. Masaya naman ako sa pagiging nanay. Ito nakakapagod naman talaga siya. Hindi naman tayo magpapaka-ipokrita. So, which part of my day, at the end of the day, ano yung mga bagay na feeling ko selfish ako? Ano yung mga bagay na feeling ko I really must have and I deserve? Number one is yung food. Yung mga food na kinikrave ko guys, hindi mamahalin na, hindi pang mayaman, hindi luxurious. And when we say crave kasi, hindi siya palagi. Minsan lang siya. Pero I really must have it. Kasi iba yung saya ng puso ko guys eh. Iba yung satisfaction ko. Yung parang narirenew yung kaluluwa ko para magtrabaho the next day. Another na level ng satisfaction ko talaga ngayon ay yung pagtulog. So ayoko na muna na dinidisturbo yung tulog ko. Natutulog po ako ng alas 10 ng gabi. By 9:30 pagod na po yung katawan ko. Yung mata ko gusto na mag-close. And then matutulog na ako ng mga 10 p.m. Ang gising ko po nasa 5 a.m., 6 a.m. Hindi na po mag-late pa ng 7 a.m. yung gising ko. And ayoko, iniiwasan ko yung mga activities
na ginigising ako ng alas 3. Sad to say, and sorry sa mga close friends ko and family members ko na matagal na akong inaaya para mag-marathon, para i-meet sila sa ganitong sunrise, ganitong sun area, pag umaga, pupunta ng beach na mga alas 3 ng umaga. Hinihindian ko talaga guys, kasi I love my sleep very much and I don't want to lose it. Kasi nga, yun na lang talaga yung mga bagay na pinag-crave ko ngayon. Lalo na ngayon, malapit na tayo maging senior citizenship. Ayan. But anyway guys, my day is already almost ending, no? Masyado na po tayong nag-darken pa ngayon dahil nga kakapunta natin ng mga dagat, mga resort, kakasama natin sa mga bata. Pero okay lang. Okay lang na okay. Okay na okay lang talaga. Kasi ang importante, we are alive and we get the chance to enjoy life, to enjoy God's creation, to enjoy the world, to enjoy the people we love, to enjoy the food that we have not tasted before, to enjoy every single opportunity guys that comes every single day. So once again, maraming salamat po sa lahat sa inyo na lagi akong sinasamahan. Huwag niyo po akong iwan, and of course maraming salamat sa pagsuporta sa YouTube channel ni Auntie Christine din guys. Patuloy po yung paggawa ni Auntie Christine ng kanyang YouTube video sa kanyang YouTube channel, Tulye Mele. Ayun lang guys, no? I guess I'll see you tonight. We shall see. Kasi gusto kong dalhin itong mga baked goodies ko from Bell Crumbs sa mga anak ko, and I'll see kung magugustuhan din ba nila. Kasi pag nagustuhan ng mga anak ko, ay double panalo yun. Anyway, I'll see you guys on the next episode. Much love, Princess Iga.